Okay? Next problem. So the boom AC is supported by a ball and socket joint. So meron tayong ball and socket dyan. So kapag may ball and socket tayo dyan, meron tayong force along X, reaction along Y, along Z, no? So meron tayo dyan ball and socket. So by two cables, BCD. So ito yung unang cables. And then CE. Cable BCD is continuous and passes over a pulley at D. So kapag sinabi namang pulley, no, wala namang sinabing may friction yung pulley. So assume natin na frictionless yung pulley. Calculate the tension in the cables and the XYZ component of the reaction at A if crate has a weight of 80 pounds. No? So dito, kapag given tayo ng 3D in equilibrium, no? So ako magamit ako dito ng scalar, hindi ako nag-vector. Pero kung salikin ng vector, okay lang. No? So, first step, so again, kapag equilibrium, dapat alam nyo mag-drawing free body diagram, no? So, first step, lagay nyo yung mga reaction natin. So, this is AZ, no? Lalagay mo yun, AZ. So, assume natin puro positive siya. AY, and then AX, no? So, assume natin na puro positive si AX. Next step is alam natin na yung pulley na to is frictionless. So, ibig sabihin yung tension dito sa DB tsaka tension sa CD is equal kasi frictionless siya, no? So, drawing na rin natin yung free body diagram niya. At maganda. So, syempre, assume nyo na yung tamang direction, no? So, this is the tension BD. No, lagay ko na lang kaya to as tension D kasi alam naman natin na equal siya, no? So, this is also tension D. And then ito, gawin ko tension CE. That is tension CE. Okay? And then meron tayo ditong weight na 880 pounds. Okay? So, kapag meron kayong free body diagram, no, madali na siyang isolve. So, ako, again, ang nilalagay ko dito para mas mapadali ako ay nalagay ako ng mga coordinate dun sa mga points. No? So, this is point D. So, ang coordinate nito is negative x. So, that is negative 3, 4, and 0 pala. 0 and 4. No? 0 sa y, positive 4 sa z. Okay? Next. Itong point E, meron tayong coordinate na positive 3, positive 0, and positive 6. Okay? Next. Ano pa? Yung point B, lagay na rin natin si point B. So, ang coordinate ni point B ay that is 0 sa x, 4 sa y, 0 sa z. Si point C, meron tayong coordinate ni point C that is 0 sa x, 12 sa y, and then 0 sa z. Okay? So, ngayon, paghiwa-hiwalay natin. So, kunan natin ng component yung mga force. No? So, again, dito, dapat alam nyo yung head minus tail. No? So, kung ito yung head, di ba, TD? So, ito si head, ito yung tail. So, kunan lang natin sila ng component. So, for our forces, so mga forces, lagay nyo forces. And then, for the tension, AD, no? Or si tension D na lang. So, dalawa yung vector ni tension D, no? So, lagay natin to kasi iba siya. No? Sige na nga, lagyan natin siya TBD. Lagay natin siya TBD. Para di tayo malito. Kasi magmo-moment tayo mamaya. And then, this is TD, TCD. No? Pero alam natin na si TCD equal kay TBD. Mamaya natin siya sa substitute. So, we have TBD, TBD, and then TCD, TCE, then wala naman ibang forces, no? And then, kunin natin yung X, Y, and then Z component nila, no? So, yan, TBD. So, ito siya, no? TBD, head minus tail, no? Si point D minus si point B. So, ang x-axis niya is negative
3, 0 minus 4, negative 4, and then 4 minus 0, that is 4. Okay? And then si TCD, so that is again head minus tail. So head minus the tail. So that is negative 3. Then 0 minus 12, negative 12. 4 minus 0, that is positive 4. Then next, si TCE, so that is equal to head minus tail. So 3 minus 0, that is 3. And then 0 minus 12, negative 12. And then Z, that is 6 minus 0, that is 6. Then, kunin mo yung D, diagonal, no? So, again, paano nagsasolve ng diagonal? So, that is mode 1, square root of xyz lang din. X squared plus alpha y squared plus alpha z squared. And then, using calc, negative 3, negative 4, 4. So, that is equal to square root of 41. Next, negative 3, negative 12, and then 4. So, that is 13. Next, 3, Barbie. Negative 12, Barbie. Then 6. So, that is equal to 3 square root of 21. So, ngayon, may mga component na yan, no? So, pwede nyo siyang isulat ng TBDX, TBDY, or TBDZ, no? So, and so on. Pero, so, sa ngayon, hayaan nyo muna natin siyang ganyan. So, ngayon, para makuha natin yung mga equation niyan, no? So, magpapaikot lang tayo dito, no? Papaikutin natin yung axis, hindi din sa point. So, kapag 3D, ang pinapaikot natin is yung axis, no? So, for example, dito tayo sa may x-axis. Ay, Barbie. So, itong x-axis natin is papaikutin natin yung mga forces dyan. So, ano-ano yung mga force na magpapaikot dun sa x-axis? So, syempre, nandiyan dyan yung TBDZ, no? Kasi Z component ni TBD. So, kapag pinaikot natin si CX, no? So, ito yung x-axis, gagamit lang tayo right thumb rule. So, ituturo lang natin yung right thumb, no? Tapos, papaikutin natin siya, no? So, ganito yung positive rotation natin, no? So, kapag pinaikot mo si X, ito yung positive rotation kasi ito si positive X na ituturo mo si X, kunyari ito si positive X, then papaikutin niya. So, ganitong rotation yung mga positive rotation natin. So, ngayon, meron tayo dito ng TBDY, I'm sorry, Z pala siya, no? TBDZ. No? So, iikot siya ng pag ganong rotation. So, tama, positive siya. Si TBD I'm sorry, TCE, Z, ganun din. Magpo-produce ng positive rotation. Tsaka si T, CD, X. Z din, no? So, ibig sabihin, ang mga magpapaikot lang sa kanya ay yung mga Z-axis, no? I'm sorry, Z component, no? Ng force natin. Tsaka itong 80 pounds, no? Magpapaikot din siya ng negative rotation, no? So, mag-moment lagay tayo sa mission ng moment at x-axis that is equal to 0. So, summation ng moment about the x-axis is equal to 0. Ang mga kailangan lang natin is the z component. Okay? Kasi yun lang naman yung mga iikot sa kanya, si x component, so hindi naman siya iikot. So, yung z component natin. So, una natin gamitin is si TBD, no? So, itong TBD na to yung gagamitin natin. So, ang TBDZ. So, ang gagamitin nyo dyan is hindi nyo na i-consider yung sign dito sa component dahil inassume na natin na tama yung sign natin dyan, no? Yung direction ng force. So, ibig sabihin, puro may negative dito, so positive yung gagamitin natin. Okay lang. So, that is, ang component ng z is equal to 4 over square root of 41. And then, di ba ito, mag-iikot siya. Ano yung moment arm niya, no? So, ang moment arm niya is 4. Kasi ito yung iikot sa kanya, no? So, that is multiplied by 4 by the moment arm. Si TCE, o TCD naman, TCD, so ano yung Z component niya? That is 4 over 13.
And then, ang moment arm niya is, ano yung moment arm ni TCD? So, di ba, Z component. So, ang moment arm niya is 12. So, multiplied by 12. Plus, si TCE din, no, magpo-produce ng positive rotation. Papaikutin niya si z-axis, positive. Okay? So, that is TCE multiplied by, ang component niya is 6 over 3 square root of 21. Ang moment arm niya is 12. Okay, so hindi siya cash. Remove natin. Naman ko siya. Minus, no? Kasi yung si 800 din, no, nasa Z. So, iikot din siya, kaso baliktad na rotation. So, that is minus 80 times 12 is equal to 0. Okay? Next, summation ng moment at z-axis naman. So, si y-axis naman, no, kapag nasa y ka, wala namang iikot dun sa y-axis, no, dahil wala namang ibang force, no? So, ibig sabihin, zero natin si y. So, punta naman tayo sa summation ng moment at z-axis. So, sa z-axis naman, ano naman yung mga force na magpapaikot dun sa z-axis natin na to? So, yung positive rotation natin is, turo lang natin si positive z, and then yung mga ganitong rotation ay positive na siya, no? So, ibig sabihin, lahat ng rotation na pag ganito, positive, no? Lahat ng nagpaikot ng ganitong rotation kay z-axis, ay pinapaikot. Yung mga pinapaikot ng gano'n, charot lang. So, yung mga pinapaikot, so that is positive. So, ano yung mga forces na magpapaikot sa kanya, no? So, ibig sabihin, ito si X component naman, no? So, si X component ang mga magpapaikot dun sa Z-axis natin, no? And then, ito dito, positive Z, no? So, magpo-produce ng negative. So, punta tayo kay TBD. So, TBD, ano yung X component niya? That is negative 3, no? Ito yung X component niya. So, positive gagamitin natin kasi in-assume na natin yung direction niya. So, we will use 3 square root of 41. Ang moment arm niya ay, again, that is, ito yung X component niya. So, ang moment arm niya is 4, no? Plus TCD times ano yung X component ng TCD, that is negative 3. So, positive gagamitin natin. That is positive 3 over 13. Ang moment arm is 12, no? Kasi si TCD, nandito yung component niya. So, ibig sabihin, mag-rotate siya ng positive rotation. Si TCE, no, magpo-produce ng negative rotation. So, we will use minus TCE. Ang component niya is 3 over 6. And then, ang moment arm niya is 12. That is equal to 0. No? Ngayon, alam natin si TCD and TBD ay equal to each other. So, palitan na lang natin ng tension. No? So, ibig sabihin, this is tension, this is tension, this is also tension, and then this is tension. Then, simplify lang natin. So, factor out ko si tension. So, gamit ito, tsaka to, i-add lang natin, tama? Ito muna si Kat. Okay. So, tension. So, i-add lang natin. So, that is equal to 4 times 4 over square root of 41 plus 4 times 12 over 13. Okay? So, that is equal to 6.1911. Okay, ni-start ko to sa A para buo ko siyang magamit. Next, si TCE naman, that is, ito naman siya, no? So, sisimplify mo lang talaga siya, plus TCE, ang component niya, that is equal to 6 times 12 over
3 square root of 21. That is equal to 5.2372. Store mo na lang sa B. Ah, So, parang store yung values mo. And then equals, itatranspose natin si 800 times 12. That is, joke, 960 lang. 80 times 12 lang pala. No? 80 times 960. Next. This is our first equation. So, for our second equation, simplify lang natin ulit ito, no? Kasi, ito, i-add natin uli yan. So, factor out natin si t, makukuha natin na value ay 3 times 4 over square root of 41 plus 3 times 12 over 13. 4.6433 plus TCE. Simplify natin si TCE. Ay, minus pala si TCE, no? Nakikita nyo dito negative. So, that is equal to minus 3 times 12 over 6. So, that is equal to, parang mali. Component pala ni TCE, no? 3 over 3 square root of 21. I'm so sorry. 3 square root of 21. So, ilalagay natin dito hindi 6. Divided by 3 square root of 21. Okay. So, that is equal to 2.6186 equals to 0. Then, masasolve na natin si tension. So, which is equal to tension CD. And then, tension BD. And then, this is the tension CE. So, masasolve na natin siya. So, mode 5, 1. No? That is equal to, hindi ko na-store. Ulitin natin. Ulitin ko na lang. Si A and B na-store ko eh, no? Si C. So, that is, again, 3 times 4 over square root of 41 plus 3 times 12 over 13. Store ko to sa C naman. Ay, sa D. Should store to C. And then, that is 3 times 12 over 3 square root of 21. I-store ko to sa D. Okay? So, punta tayo sa mode 1. Joke. Mode 5, 1. So, syempre, nakalagay dyan si A, si B. Di ba, madali na. 960. And then, alpha C. And then, alpha D. Yung negative dito na ilagay. This is negative alpha D. Answer is 62.025 pounds. And then for the Y, that is 109. TCE 109.982. So this is the tension in the rope. How to solve naman yung reactions, no? So since meron ka namang may free body diagram ka na dyan, so pwede mo nang ma-solve yung reactions. No? Dito naman. So dito, check natin yung figure natin, no? So, using summation ng forces along X, summation forces along Y, and then summation forces along Z. So, start na tayo sa summation ng forces. Start tayo sa summation ng forces along X. Barbie? Summation ng forces along X is equal to 0. Lahat ng forces to the right, positive. So, you have AX. Yung X component na lang yung tignan mo dito, no? Kasi, andyan naman na siya.
So, dito kapag forces na yung pinag-uusapan natin, consider nyo naman na yung sign. Kasi, forces yan. So, that is 3 over si TBD minus and the plus TBD. Ang component ni TBD ay negative 3 over square root of 41 plus TCD. Ang component ni TCD is negative 3 over 13 plus TCE. Ang component ni TCE ay 3 over 3 square root of 21 equals to 0. So, lipat lang natin. Equals to 0. Okay? Next. Oh, pwede mo na i-substitute yan. Masasolve mo na si AX. So, di ba meron ka ng value ni X and Y? No? Mode 1. Dati alam ko na i-store to dati. Hindi pala. Kala ko na-store lang. Hindi pala. Sa poll lang pala. So, that is TBD. That is 62.025 multiplied by negative 3 over square root of 41 plus negative, ECD is 62.025 multiplied by negative 3 over 13 plus 109.982 multiplied by, okay lang ako. So, 3 over 3 square root of 21, no? So, pag itatranspose mo yan, may negative, so the answer is equal to positive 19.373 pounds. So, this is the reaction at AX. Next, using summation ng forces along Y, that is equal to 0. So, ano-ano yung forces sa Y? So, nandiyan si AY, tapos yung mga Y component. So, that is equal to AY plus TBD. O ano yung Y component ni TBD? Yung Y component is negative 4 over square root of 41 plus TCD. Ano yung component ni TCD? That is negative 12 over 13 plus TCE. Ano yung component ni TCE? That is 12 din, no? Over 3 square root of 21, negative 12 over 3 square root of 21 equals to 0. And then, substitute mo lang yung mga value. Again, AY is equal to, ano yung TBD natin? That is equal to, so ito na lagay ko. Edit ko na lang to. Gawin ko itong negative 4. And then, this is negative 12. Then next, negative 12. Naayos ko ba yung sign? Negative, at negative lang. Okay. So the answer is 192. Kasi transpose mo naman siya, so 192 pounds. Next. Gosh. Dito ko na lang ilalagay, no? Summation ng forces. Summation ng forces along Z is equal to 0. Ano yung mga forces along Z? So, nandiyan dyan si AZ. Then, yung mga component niya plus TBD. O, ano yung Z component ni TBD? That is puro positive naman. So, that is 4 over square root of 41. Plus TCD. And then, ang component ng TCD is 4 over
square root of 41 plus TCE, ang component niya ay 6 over 3 square root of 21. Tama ba? 3 square root of 21. Mas mataas pala siya. And then, minus, no? Syempre, nandiyan si 800 minus, sorry, 80 lang pala, equals to 0. So, masasolve mo na si AZ. AZ, Bonifacio, Chariz. That is 62. So, papalitan na natin yung mga component niya. So, magiging 3 pa rin to. Plus 4. Tanggalin natin yung negative. Chariz. So, that is 4. 13 to. Di ba nakita ko mali to? So, that is 13. That is CD kasi, no? So, yung diagonal is 13. And then, here is positive 6. And then, meron tayong minus 80. So, that is negative 25.831. So, mali ng assume tayo, no? With Newton pounds. So, mali lang ng assumption. I will give you time to copy. Vertical. Pwede na. So, horizontal na lang. So, click time to realize. Grabe. 30 minutes lang naman pa. Some problem. Realize.